So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, sa unang topic natin mga kababayan, itong matapang na miyembro ng KOJC. So, ano ba yung posisyon ni Sister Cardova, ni Eleanor Cardova? Anong posisyon nun sa KOJC? Ano ba yung kabit ba ni Kibuloy ito? And by the way, ito no, itong si Eleanor Cardova no, sa hindi pa po nakakaalam or nakakakilala kay Eleanor Cardova, siya po yung nagsusumpa, siya po yung nagpakalat po ng sumpa na magkakasakit daw po ng malala si Rizon Tevero, si PBBM, si Lisa Marcos, sino pa ba, si Abalos, at saka si Boying Rimulya. Itong si Eleanor Cardova, siya po yung nagsumpa na magkakasakit daw po itong mga tao na to at hindi na raw po gagaling. At kahit daw po yung buhay nila ay pagsisisihan nila kasi meron daw po silang sakit. So yan, siya po si Eleanor Cardova. At saka si Eleanor Cardova po, siya po yung matapang, ewan ko lang kung matapang, kung totoo yung tapang niya, no? Hinihikayat yung 8 million na miyembro ni Kibuloy kung meron man na lumusob sa Malacanang. Okay. So kanina mga kababayan, sinisigaw-sigawan niya yung mga pulis. Tapos sa sobrang pikon ng pulis, inexperience siya ng pepper spray. Tapos ngayon, pa-victim ng buwakan ng ina. Isipin mo, di ba? Ang tapang-tapang mo. Ikaw magsisimula ng away. Di ba? Cardona, okay. Eleanor Cardona, okay. Magsisimula ka ng away. Tapos ngayon, nung pinatulan ka pa, victim ka. Well, deserve mo yan. Kulang pa nga yan eh. Dapat nga sikmuraan ka eh. Oh. So ito, pakita ko sa inyo, no? Pakita ko sa inyo to. Okay. Ito, yan. So, balita ito kanina sa SMNI, di ba? Panoorin, isang pulis nag-pepper spray. Cardona nga pala, Cardona, no? Kay KOJC Executive Secretary pala siya, no? Sister Eleanor Cardona, habang nag-iikot sa KOJC compound. Sinungaling ka! Sinungaling talaga kayo. Hindi kayo nag-iikot sa KOJC compound, di ba? Oh. Ang ginawa ni Eleanor Cardona dito, sinisigaw-sigawan niya yung mga pulis. Ayun ang nangyari dito. Oh, so ito merong video ata dito eh. Teka lang ah. Okay, may video nga dito. Ayan na. Okay. Kasi mga kababayan, itong mga pulis, mga ka-streetwise, no, pagod. So, nagpahinga. So, ang gayon, ang ginawa ni Eleanor Cardona, sinigaw-sigawan niya. Tapos, out of nowhere, merong isang pulis na nag-spray sa kanya sa mukha. Walang yan na yan, no? Oh. Oy, si Mark Ramos nandito. Oy, ikaw Mark, inindian mo ko. Wala ka sa kasal ni Misang Kaya. So, sabi dito, no? Ito yung video, no? Tingnan nyo. Okay. Ito, play natin, na. Sige. Kayo! Thanks. Di ba, kitang-kita mga kababayan, na sinisigawan niya yung mga pulis. Di ba, sinisigawan mo yung mga pulis. Siyempre, mali mo ba sipain mo yung mga pulis na yan kasi nga nakahiga. Kasi pwede mo sipain yan eh. So ngayon, inunahan ka na. O inisprayan ka sa likod. Tingnan nyo ha. Bumago na kayo! So yan na, galit na. Nagalit sila ngayon. Pa-victim na, tingnan ninyo ha. Pa-victim bigla. Ikaw nagsimula ng away, ayan ang pangit sa mga to eh. O kayo magsisimula ng away, tapos pag binawian kayo, galit kayo. Una sa lahat, ikaw buha ka ng ina ka, pasukuin mo na si Kibuloy. Kung meron mang nakakaalam kung nasan si Kibuloy, naniniwala ako na alam po ni Eleanor Cardona yan. Kasi siya po yung executive secretary nga po ng Kingdom ni Kibuloy. Diba parang ano siya eh, siya yung parang nagiging kanang kamay. Kasi nga ES siya eh. Diba lahat ng kilos na nangyayari po sa KOJC, diba? Si Eleanor Cardona po, siya po yung gumagalaw. Kasi nga executive secretary siya. So kung meron man tao na nakakaalam kung nasan si Kibuloy, ito yun. Di ba? O, tingnan nyo ha. O, ngayon, ulitin natin. Sige.
Okay. Mag-game. Kayo! Hoy, bawal din yan! Hoy, bawal yan! Hoy! Ito na nagkarinig, hoy! Gago ka! Ngayon, galit na. O, kita mo, meron tanga dito na makipagdebate ka sa akin. Doon ka sa mga DDS, di kita kailangan dito. Bobo ka pala eh. Ayan, oo. Ano ba? Mga pulis kayo! Hoy! O, ngayon, pabiktim na. O, pabiktim na. O, ikaw ba ka ng ina ka, bago ka umakyat, ayusin mo muna yung pangalan mo. Di ba? House of Tambalisa. Ayusin mo muna yung pangalan mo kasi yung pangalan mo pa lang, siguradong walang utak na. Ayusin mo yung pangalan mo. Gago ka pala eh. O, di ba? O, yan o. Ito ka nagtarantago sa mga lugar namin. Sino yan? Wala ang pangalan, Nana. Wala ang pangalan, Nana. Ano pangalan mo? O, la. Pinapagising namin kayo kasi hindi dapat kinatutulog dito. O, hindi nga. Kita mo, di ba? Hindi mo sila ginigising. Sinisigawan mo sila. Baka nga sipain mo pa yung mga yan eh. Kita nyo, di ba? Ngayon, alam nyo, mga kababayan, dyan ako naiinis eh. Yung pa-victim, dyan ako naiinis mga kababayan. Di ba? Ikaw magsisimula ng gulo, at saka in the first place, mga streetwise, in the first place, di ba? Hindi mangyayari sa'yo yan kung pinasuko mo na si Kibuloy. Di ba? Ayun ang point eh. Di ba? Kung in the first place, pinasuko niya na si Kibuloy, so hindi na nangyari sa inyo to. Oh. Ano ba kayo? O, bastos na. O, ngayon, mga pulis na yung bastos. Samantalang ikaw yung unang naninigaw. Di ba? Ayan ang pangit sa inyo eh. Nagkakanlong kayo ng kriminal eh. O pagkatapos ngayon, kapag pinatulang kayo, biktima kayo. Ayan ang pangit sa inyo eh. Pangit na nga yung mukha ninyo, pangit pa ugali ninyo. Oh. Pero parang baliwala lang, no? Parang baliwala lang, no? Pinapagising namin kayo kasi hindi dapat kinatutulog dito. So ngayon, ito ha. Pag naawa yung pulis, ginagawa lang naman yung trabaho nila. Di ba? Okay. So, ito mga kababayan, ito. Okay. So, ito ha, itong si Sister Eleanor Cardona. Cardona pala siya, no? Hindi pala Cardova. Cardona. Okay. Ito yung sinabi niya nung nakaraan. Matapang to mga kababayan eh. Matapang talaga tong babae na to eh. O sabi niya, and this is the prophecy of from Aliar. A kingdom prophesied from the Middle East. Sipin mo, di ba? From Middle East. Thus said the Lord, the angels of blah blah. So sabi niya dito, no? And you, ito sabi niya sa baba, and as you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, formidable disorder, that even your nearest and dearest one shall suffer terribly. It will be dreadful course, so devastating that existence itself become a burden. So ngayon, ang sinumpa dito ni Cardona, si Rizon Teveros, si Abalos, si BBM, si Lisa Marcos, at saka si sino pangalan nito? Si Martin Romualdez. Okay. Si Martin. Ay, sorry. Hindi ko pala napakita. Ito pala yon. Ayan. Ito pala. Ito yung sinabi ni Cardona. Okay. Sa bandang baba. Sorry, hindi ko na ilipat. Ayan, no. Ayan yung, ayoko na i-play yung video, no, kasi wala namang kwenta. Isipin nyo yun, di ba? Bilang isang alagad ng Diyos na sinasabi mo, ngayon may pasok-pasok pa ka pa nalalaman. Tapos ngayon, sprayan ka lang ng pepper spray, umiyak ka na. Di ba? At saka mga kababayan, yung Eleanor Cardona na yan, bastos po talaga yan. Di ba? Kasi po, nung hearing po kay Bato, siya po yung tumawag kay Abalos na bastos. Di ba? Tinawag niya yan eh.
Sabi ni Cardona, bastos ka, ginagano niya si Abalos nun. Di ba? At ang point dito mga kababayan, nabigyan po ng platform to ni Bato. Kasi una sa lahat dapat, no, kapag inquiry po sa Senado, dapat usapin po ito ng mga matatinong tao. Usapin dapat ito kung kung paano na-execute yung arrest warrant, kung may paglabag man, kung ano yung depensa ng lawyers. Ganun dapat. Yun nga lang mga kababayan, no, pinagsalita po ito ni Bato, si Eleanor Cardona. So, wala tayong nakuha. Di ba? At sa hindi po nakakaalam, itong Eleanor Cardona po na to, siya to eh. Tema ng press ko na ito. Sa buong Toto. Pilipinas, magkaisa tayo. Mukha siyang mamasang ng mga Palmolive girls, no? To be honest, no? Mukha siyang mamasang ng mga Palmolive girls, no? So, sabi dito. Yan. Press ko na ito. Sa buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako. We are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime. Oh, withdrawing the support, parang bago ah. Matagal na kayo nag-withdraw. Naglolo ko nyo pa kami. Ay, ayan na, siya yung na pepper spray kanina, siya yun. Oh. Bongbong Marcos. Tonight, the whole of the kingdom of Jesus Christ. Tonight, I celebrate my love for you. Gagamot na ginagto. The whole of the kingdom of Jesus Christ. I'm already calling lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo. Maghanda na kayo. Bakit maghahanda? Kasi dire-diretso na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Okay, tanyo, di ba? Sila na lulusob sa Malacanang. Yun nga lang, naunahan sila ng pulis. Naunahan sila puntahan ng pulis sa kingdom nila. Di ba? Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob. Wala na, nalusob na nga kayo eh. Bagal-bagal nyo eh. Bagal-bagal nyo kasi. Dapat lumusob na kayo. Oh. Tayo na. Hindi tayo aalis hanggat hindi bababa. Hindi ako nananawagan ng hair follicle drug test. Dahil alam na ng buong Pilipinas, ng buong mundo kung anong kang klaseng tao. O di ba isipin nyo, no? Ganyan sila ganyan sila what do you call this? Ganyan sila magtanim ng intriga sa isang tao. 'Di ba? Alam na ng buong mundo kung gaano kaka-addict, ayun ang ibig niya sabihin eh. Pero wala naman sila nang napapatunayan. 'Di ba? Oh. This time, Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million kingdom members. This is now a call for us to rise up. At wala nang karapatang mamahala pa ang presidente ngayon. You don't have the right. Bakit di ka nauna doon? O kita mo na pepper spray ka patuloy. O di ba? Na pepper spray ka patuloy. Tanginan to, no? 8 million, no? 8 million daw. O, isipin nyo, ito na content ko na to, eh. Nagiging redundant na ako, eh. Sabi kasi nila, 8 million daw po sila. 8 million. So, ibig sabihin nun, mas marami pa kayo sa Iglesia ni Cristo. Ganun ba ibig nyo sabihin doon? Di ba? Kasi, di ba, kung kukumpara natin mga kababayan, no? Ito, based on our experience, no? Tayo, meron tayong kilalang mga Iglesia ni Cristo. Di ba? Kapitbahay natin, kamag-anak natin, meron tayong kilala. Pero, wala tayong kilala na miyembro ni Kibuloy. Depende na lang yan. Pag pupunta kayo sa Maynila, especially sa BGC, may makikita kayo doon mga nagbebenta ng ballpen tsaka ng kakanin. So, yun. Miyembro ni Kibuloy yun. Pero, bilang isang Pilipino, no, na, di ba, yung nakakasalamuha mo sa labas, meron tayong makikitang ang INC. At yung INC, mga kababayan, estimately 3 million po yan. 3 million members po yan. Di ba? Pero itong miyembro ni Kibuloy, 8 million daw po sila, pero wala naman tayong makitang miyembro.
'Di ba? O may kapitbahay ba kayong miyembro ng KOJC? Wala. Oh, pero INC meron. Born again, 'di ba? Ilan yung miyembro ng born again ngayon? Na Pilipino, madami-dami din. O marami tayong kilalang mga born again Christian. 'Di ba si Sangkay, 'di ba? Born again Christian 'yon. Oh. Pero miyembro ng KOJC wala. Oh, meron tayong kilalang government official na miyembro ng INC at saka mga vlogger na INC, senador na hindi senador wala eh. Congressman na INC, pero KOJC wala. Patawa talaga to, no? Niloloko mo sarili mo eh, ay nanghirap sa iyo eh. 8 million? O, ibig sabihin, niloloko mo sarili mo. O tapos, niloloko mo lang yung sarili mo, niloloko mo pa ibang tao. Diba, actually, mga kababayan, wala namang problema yan eh. Kung naniniwala kayo sa religion ni Kibuloy, wala namang problema yan eh. Diba, pero syempre, batas ito eh. Diba, dumaan sa proseso ito. So, isuko nyo na lang si Kibuloy nang hindi kayo magkanda hetot-hetot dyan. O, so ngayon mga babayan, no, ito pag-usapan natin to.